Sa ICC 'no, meron bang ano yung posibilidad po na makapaglabas din ng warrant dito kay Bongo 'no? And of course, baka pati si Vice President Sara Duterte madamay dun sa kaso. Ah, Alam mo Christian, I wish na nakasama talaga 'to si Sara kasi talaga namang nung 3 years na mayor siya from 2010 to 2013, eh, laganap din yung EJ case nun sa Davao City. But unfortunately, talagang masyadong mataas yung standard ng quantum of evidence ng ICC eh. Ang kanila is certainty of conviction bago sila mag-i-issue ng warrant. And hindi lang ito basta-bastang kailangan redundant yung mga witnesses at saka documents, documentary evidence. So in the case kasi ni Sara, hindi nako-corroborate yung statements nila Las Cañas and Matobato. So of course, I will not rule that out. Baka meron pa ring corroborate ng statements niya, anong statements sila. Pero sa ngayon, honestly speaking, as somebody na nakatutok dito, mababa yung probability na mai-issue ng warrant si Sara Duterte. Pero si Bongo, sabihin na natin nasa 80%. Di ba? We are almost there. Kaunti pa. Paano niyo po Ganon din nasabi na kina Albayalde. sorry po, yung Yeah. isa, ganun din kina? Albayalde. Yung ba't niyo nasabing 80%? Yung ano bang when you say 80% na masasama sa kaso si Bongo at makakapaglabas din ng arrest warrant? Ito, sa akin lang to, no? I'm Opo. not speaking on behalf of the ICC prosecutors. Meron silang sarili nilang assessment. But on my end, having seen the whole body of evidence against Duterte, against Bato, and comparing that with the body of evidence against Bongo, masasabi ko na hindi pa ganun ka-level. Kumbaga, nandito yung kay Bato, nandito yung kay Duterte, yung kay Bongo, ilang notches short siya or below doon sa level nila Bato. But tuloy-tuloy yung investigation kasi ng ICC prosecutors. Kaya ongoing yan as we speak. And very critical yung testimony kasi ni Garma. Kung nagtuloy si Leonardo, baka na kompleto na yon. Kaso siya he decided to roll the dice with the Dutertes, yun ngayon. So hindi tumuloy si Leonardo, si Colonel Leonardo. Oo, na-interview siya ng ICC pero siya na-sway siya to go back dun sa kampo nila Digong. Kaya hindi siya tumuloy. Doon sa mga hindi familiar, no? How crucial that testimony would have been in terms of the testimony of Colonel Garma? Okay. Kasi, while pareha silang mga originals dun sa National Death Squad, ang nag-refer nga kay Leonardo is si Garma eh. Yeah. Ito kasing si Leonardo, siya yung pinakang operations officer ni Bongo doon sa kanilang Special Operations Branch. 2 branches ito eh. Si Bongo kasi hindi lang siya paymaster, kung hindi siya yung pinakang pinuno nung isang branch. Itong si Duterte nasa taas, no? So 2 branch. Yung isang branch, itong kay Bato, ito yung PNP, yung ginamit yung double barrel, di ba? Ito yung pinapatay nila yung mga civilians, di ba? Yung mga ordinaryong Pilipino. Ito namang branch ni Bongo, yung Special Operations Branch, ang pinapatay nito yung mga karibal nila sa distribution ng droga. So yung karibal ni Michael Yang, kasi ang drug
lord nila ay si Michael Yang. So lahat ng mga karibal na triad, yun yung pinapatay. Yan nga, di ba? Isang sample na yan, yung nangyari sa Davao Penal Colony. So, yun. Isa yon, mga karibal nila yon. Tapos yung iba pang mga ninja cops na tinatawag nila, ito yung mga police, member ng PNP, na distributor nung mga ibang triad, protector ng ibang triad. So sila naman yung pinapatay. Para nga masolo nila Duterte, nila Michael Yang, yung buong illegal drug trade, monopolize nila. So si Bongo ang head nun, counterpart niya si Bato. Tapos ang pinakang operations officer ni Bongo ay si Leonardo.